Wabarakatuh. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Nawa ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa pinakamarangal sa mga sugo at propeta, ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang buong pamilya, sa mga sahaba at sa lahat ng taong patuloy na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw ng paghuhukom. So muli, mga magulang kapatid sa pananampalatayang Islam, ay binabati ko po ang bawat isa ng isang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So alhamdulillah, bilang pagtatapos ng ating pambungad, una po sa lahat, nais ko pong muling magpaalala una sa aking sarili na panatilihin po natin na naka-off ang ating mga mikropono, ang ating mga mic, at iwasan po natin na magsalita habang nagsasalita ang ating guest speaker upang hindi po tayo maka-interrupt o makakuha ng atensyon. At gayon pa man ay patuloy natin hinihiling sa Allah Ta'ala na kanyang isaayos ang ating mga puso, ang ating mga intensyon, gayon din ang ating mga gawa. At patuloy din natin hilingin sa Allah Ta'ala ang patuloy na gabay, taufik at hikmah sa tuwid na pananampalatayang Islam. So alhamdulillah, nasa pang-apat po tayo ng Rabiul Awwal, pang-apat na araw sa buwan ng Rabiul Awwal. So yun po mga kapatid, ang topic po na ibabahagi sa atin sa gabing ito ay isang pamagat na makahulugan. Isang pagmumuni-muni itong mga kapatid. So hinihiling ko po ang atensyon ng bawat isa sa pakikinig mula sa tatalakayin ng ating butihing guest speaker na si Abu Ayman Mustafa. Kung ready na, pwede na siguro, inshallah. Barakallahu fik. Inshallah po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah Ta'ala. Pinupuri natin siya, humihingi tayo ng tulong sa Kanya at humihingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. At nagpapagkup tayo sa Allah Ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili, sa masamang nagawa natin. Sino man ang ginabay ng Allah Ta'ala ay walang makapagliligaw sa Kanya, at sino man ang ligaw ng Allah ay walang makapagbibigay gabay sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos sa karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Siya lamang, walang iba, walang katambal sa Kanya. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Kanyang alipin at sugo. O ya ibadallah, usikum ibadallahi nafsi wa nafsi bitaqwallah. Fa inna taqwallahi khairu zadin liyawmil ma'ad. Pinapayuhan ko kayo o mga alipin ng Allah Ta'ala, at gayon din ang aking sarili na magkaroon ng takot sa Allah Ta'ala. Sapagkat ang takot sa Allah Ta'ala ang pinakamainam na baon para sa araw ng pagbabalik. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay sa pagpapatuloy ng usapin patungkol po sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay, sa ating lumipas sa mga araw at sa mga araw na ating kinakaharap. Ang titulo ng ating pag-uusapan ngayon ay Huwag Kang Malungkot. Ito ay isang masabi natin na payo o masabi natin na paalala sa bawat individual
Dahil ang pagiging malungkot ay hindi itinagubilin dito sa atin sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid sa pananampalataya, ang puso ng isang Muslim o isang mananampalataya ay hindi ligtas sa kalungkutan at mga pagsubok. May mga sandaling siya ay nalulungkot dahil sa pagkawala, karamdaman, kasalanan, mabibigat na mga pagsubok. Ngunit ang Islam ay hindi nagtuturo na ang isang Muslim ay manatili sa kalungkutan o gawin itong paraan ng pagsamba. Kung mapapansin ninyo, puntahan natin ang hindi mananampalataya. Kaya ako palaging ginagamit na hindi pa mananampalataya, nobody knows. Wala pong sino man ang nakakaalam sa atin, baka one of these days, isa sa mga araw na ito, ang mga non-Muslim o mga hindi pa mga Muslim ay gabayan sila ng Allah. Kaya mas pinili kong gamitin yung salitang hindi pa Muslim. Sila kapag sila ay nawawalan ng mahal sa buhay, sila ay napapalapit sa Diyos. Di ba, makikita mo na palagi silang nag-sign of the cross, nagtataas ng kamay, umiiyak sa Diyos. Pero kapag nandiyan ang kanilang mga ari-arian, nandiyan ang mga kayamanan, nandiyan ang kanilang mga maleta, nandiyan ang kanilang mga nagagandang sasakyan, nakakalimutan nila ang Diyos. Nawawala yung takot sa kanila. Pero sa atin, dumating man ang mga biyaya, mawalan man tayo ng biyaya, tayo ay palagi ang tumatawag sa ating tagapaglikha, nagpupuri, dumadakila at nagpapasalamat sa lahat ng mga nangyayari. Kaya dito ang itinuturo ng maluwalhating Quran. At ganoon din ang sunna ng Propeta Muhammad SAW sa isang mananampalataya ay bumalik sa kanyang tagapaglikha. Tayo, alhamdulillah, agad-agad tayong bumabalik sa ating tagapaglikha kapag nakaramdam tayo ng lungkot. Dahil ang lungkot ay maaring magtulak, magdala sa iyo sa kapahamakan, o magtulak sa iyo para lalong lumapit sa iyong tagapaglikha. Kaya mas pipiliin natin na ang kalungkutan ay magtutulak sa atin para gumawa ng pagsamba sa Allah Ta'ala. Magtutulak sa iyo para iyong balikan o ikaw ay magtauba sa iyong tagapaglikha. Kaya dito ang pagkakaroon ng pag-asa sa awa at habag ng Allah Ta'ala ay hindi po nawawala. Nang dahil dito, sinabi ng Allah Ta'ala, "Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Huwag kayong manghina at huwag kayong malungkot sapagkat kayo ang mananaig kung kayo ay tunay na mga mananampalataya. Ang talatang ito o ang aya na ito ay ipinahatid, inihayag matapos ang labanan sa Uhud. Lahat tayo ay nag-aaral ng sira ng Propeta Muhammad SAW. Marahil ito ay nadaanan na natin. At pag marinig nyo Battle of Uhud, Ghazwatul Uhud, alam nyo na kaagad. Sa kabila ng sugat, pagkamatay ng ilan sa mga sahaba radhiyallahu anhum at mabigat na pangyayari, hindi sila pinabayaan ng Allah Ta'ala sa kailang kalungkutan. Sa halip, inutusan silang huwag magpatalo sa panghihina ng loob, magpatuloy sa pagtitiwala sa Allah Ta'ala. Hindi sila pinabayaan ng Allah Ta'ala. Nandyan na sila ay natalo. Nandyan na sila ay nawalan. Nandyan na sila ay nagapi. Pero hindi sila nalungkot dahil gusto ipabatid ng Allah Ta'ala na huwag kayong malungkot. Huwag kayong manghina at huwag kayong malungkot sapagkat kayo ang mananaig kung kayo ay tunay na mga mananampalataya. Hindi ibig sabihin
na ang isang mananampalataya ay hindi nakararanas ng tinatawag natin na pagkatalo, sakit, kahirapan, o kalungkutan. Ang aya ay ipinahayag sa konteksto ng pagsubok pagkatapos ng labanan ng Uhud. Ngunit, itinuturing ng Allah Ta'ala ang mga mananampalataya o tinuruan ng Allah Ta'ala ang mga mananampalataya na huwag hayaan sirain ang isang pagkatalo ng kanilang iman, pag-asa at determinasyon. Maging natalo ka man sa umpisa, tingnan nyo tayo ay naturingan na mahilig sa mga pelikula. Sa panahon namin siguro nila Brother Jihad, nila Brother Ahmad, ang pelikulang napapanood namin ay sila Fernando Po Jr., si Lito Lapid, si Joseph Estrada, si Rebilla. Tingnan nyo, kapag sa umpisa ng bakbakan, sila ay natatalo. Sa umpisa ng bakbakan, pero bandang dulo, nandyan na yung mga bida na ito ay lumalaban na sila. Gumaganti na sila. Kaya kung makikita nyo si Fernando Po Jr. dyan sa Mindanao, napalitaan natin yon yung siya ay babarilin na sa likod. Mayroon daw na ibalita na binaril muna nila yung TV kasi baka matamaan ng bala daw si FPJ. Inunahan nila yung kalaban, so nasira din yung TV. Allahu Akbar. Tignan nyo kung gaano ipinaparating ng Allah Ta'ala kapag ikaw ay natalo ngayon. Hindi ibig sabihin ito, talo ka na hanggang sa huli. Mayroong tsansa na ikaw nanalo. Ano na nabubuhay ang Propeta Muhammad sallallahu kasama ang mga sahaba? Nanalo sila. At tayo ay nakasaksi. Hindi man natin nasaksihan ng ating dalawang mata. Ito ay nasaksihan natin sa pamagitan ng pagdating ng pananampalataya sa inyo at sa akin. Kapag hindi nila ipinaglaban ang pananampalatayang ito, marahil hindi na tayo nag-uusap, hindi na tayo nagkukwentuhan patungkol sa iman, patungkol sa Allah, patungkol kay Propeta Muhammad, patungkol sa huwag kang malulungkot, huwag ka nang malungkot. Bakit? Hindi tayo dinatnan na mensahe ng Islam. Dahil nagtagumpay at napakaliwanag pa sa sikat ng araw, tagumpay ang mga mananampalatayang Muslim. Bakit? Ito ng Allah na ibinigay niya sa atin, ipinarating niya sa atin, ikaw ay tumanggap, ikaw ay pumasok ng Allah Ta'ala. Kapag itong panumpa mo sa harapan, sa likod ng iyong kaligayahan. Pero huwag mong hayaan na manguna yung kalungkutan sa iyong kaligayahan. Isa sa mga posts na ating nadaanan, to remind myself and each and everyone, para sabi ng mga hindi pa ikaw nasa kalahati ka na ng edad na kung saan ikaw ay dapat nagpapakasaya na. Sabi ko naman, nag-enjoy naman na ako eh. Nag-enjoy na ako sa pagsamba sa aking tagapaglikha. Hindi ko na kailangan na antayin pa yung remaining 40 years kasi hindi ko alam at walang sino man sa atin ang nakakaalam kung dadatnan ka pa ng susunod na araw. Kaya we enjoy our worship, ang ating pagsamba sa Allah Ta'ala sa lahat ng uri ng pagsamba. Nandyan ang unang-una ang iyong pagdarasal, ang iyong zakah, ang iyong siyam, ang iyong hajj,
ang lahat ng ibada nito ay ini-enjoy mo. Bakit? Time will come, sasabihin mo, Alhamdulillah. Ko, kayahan. Asawa ng pangalawa, wallahu alam. Kung sino sa kanilang nauna. Pero ang dating dito, kapatid sa pananampalataya, ang kalungkutan ay parte ng bala para sa aking sarili at para sa inyo. Maaaring ng pag-asa. Maaaring umiyak siya, ngunit hindi niya dapat kalimutan ng Allah Ta'ala. Nandiyan na umiyak ka, nagtataas ka ng kamay, Ya Allah, tulungan mo ako sa aking pinagdadaanan, sa aking problema. Ano man ang mayroon na ibinigay mo sa akin, sana malampasan ko ito. Sa kanya ka umiyak, hindi sa harapan ng social media ngayon. Mister, picturean mo ko, magtataas ako ng kamay, ha? Umiiyak ako, picture ako, ipost ko sa social media. Ano ito? Sumbungan ng problema? Waliyadu billah. Maaaring matalo siya ng isang pagsubok. Ngunit hindi niya dapat isipin na tapos na yung lahat. Maaaring yung pagsubok na dumating sa iyo ay napakatindi. Nasira ang iyong bahay, ang bago mong refrigerator na nabaha, ang TV mo, ang mga ari-arian mo, nalunod ng dahil sa baha. Sisisihin mo si BBM, wala ka nang magagawa, nandyan na yan. Itong pagsubok na ibinigay sa iyo ng Allah Ta'ala, hindi ibig sabihin, susuko ka na. Hindi. Binigyan ka ng bagay nito para maging matibay ka. Sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa resulta ng isang pangyayari. Ang tunay na tagumpay ay ang panatili ng iyong iman. Ano yung nasa iman? Hindi po yung mga sister bro, Kasi ang sabi ng mayroon akong iman. Masya Allah, ang ganda ng iman mo. Ang sexy ng iman mo. Ang tangkad ng iman mo. Yung pala yung iman na tinutukoy nila, iman na pala yun? Iman na sister, Allahumma musta'an. Ang iman ay yung paniniwala natin sa Allah Ta'ala na lahat ng dumating sa iyo, na lahat ng mga nawala sa iyo ay kagustuhan, kauban ng ating tagapaglikha. Nang dahil dito mga kapatid sa pananampalataya, kaya kung ikaw ay dumaraan sa isang pagsubok ngayon, huwag mong sabihin tapos na ang lahat. The end. Pagkatapos ng pelikula, pinanood mo si Fernando Po Jr., nagasulat doon, the end. Dito hindi. Bago sasabihin mo bilang isang mananampalataya, mayroon akong Allah. Nandyan ang Allah. May iman ako at hindi ako susuko kasi ito'y kalooban, kagustuhan ng aking tagapaglikha. Dahil ang mananampalataya ay maaring madapa, ngunit siya ay bumabangon. Di ba kapag ikaw ay nadapa, bumabangon ka agad na tamaan ka ng isang uppercut natamaan ka ng uppercut ni sister at ikaw ay napatras sa pader, anong ginagawa mo? Sasandal ka o hahawag ka? Atras ka. Didepensahan mo yung sarili mo kasi baka masundan yung uppercut at ayaw mong bumagsak ka. Hindi ibig sabihin niya na kapag ikaw ay kanyang binanatan ng uppercut, sinundan ng straight,
at ikaw ay hindi nakaiwas, bumagsak ka, babangon ka kaagad. Kaya ikaw, kapag ikaw ay tinamaan, kapag ikaw ay nadapa, kapag ikaw ay natumba, bumabangon ka. Maaring ikaw ay umiyak, ngunit siya ay muling nagtitiwala sa Allah Ta'ala. Sana yung mga brothers ko na nandito ay hindi tayo umiyak. Panalangin ko sa Allah Ta'ala na hindi tayo mapabilang sa mga, sabihin ng mga sister siguro, bakit kayo ba ay sinasaktan ng inyong mga asawa? Hindi ko naman sinasabi, pero may mga mapang-abusong mga babae kasi. Hindi ko sasabihin kung sino sila. May mga babae mapang-abuso na kapag nakita nila yung kahinaan naming mga kalalakihan, pag napansin nila yung aming kahinaan, sila ay masyadong nagmamataas. Ang tingin nila sa kanilang mga sarili, kami yung boss, kami yung dapat masunod dito sa bahay. Kaya kahit anong gawin nila sa amin, sige lang, okay lang. Pero hindi nyo nararamdaman. Maaaring hindi nyo nakikita kasi hindi namin pinapakita. Ang totoo noon, nasasaktan po kami. May isang totoong kwento. Ito i-share ko lamang, isingit ko lang dito. Mayroon isang pangyayari, mayroon isang kapatid na gusto niya mag-asawa sa atin sa Pilipinas. Nagkaroon na sila ng kasunduan. Ay okay na. So syempre ako naman bilang isang lalaki, yung lalaki ay laging nagpapadala doon sa kanyang fiancé, doon sa kanyang mapapangasawa. Padala. Sa kagapadala niya ng pera, syempre naipon, dumating yung pagkakataon na malapit na umuwi yung lalaki para matupad na yung pagpapakasal. But sad to say, isang nakakalungkot na balita. Umalis ang babae kasama yung pera ng lalaki at kasama ang ibang lalaki. Tignan ninyo kung gaano nila pinapahirapan ang aming mga damdamin, ang aming mga busan ng mga babaeng ito. Sila supposedly na mga babaeng pinagkatiwalaan namin na ibigay namin yung mga pera na ito, ibigay namin yung aming tiwala, ay dapat nag-antay sila. Okay lang sana kung once nangyari yon. Ipapano kapag twice, the same na sitwasyon. Online, nagkasundo sila, okay na ang magulang, ang babae, nagpadala na naman si brother, padala. And after that, iniwan na naman siya ng babae. Hindi ko alam, pero sa tingin kasi ng mga ibang mga sisters, yung mga lalaki, ang gusto lang nila mag-asawa. Hindi yun ang ibig sabihin noon. Pag kami ay nag-uusap patungkol sa pag-asawa, asawa ba kagad ang pinag-uusapan namin? Gusto namin mag-asawa? Hindi po. Pumapasok ito dahil gusto namin makita, gusto namin ma-realize yung kagapano na hindi nyo kami pagmamayari. Nakuha nyo yung mensahe? Hindi nyo kami pagmamayari at hindi namin kayo pag-ari. Kayo amana ng Allah at kami amana ng Allah para sa inyo. Kaya kayo'y pinapangalagaan namin sa abot ng aming mga kaya. Kaya maaring maghiwalay kayo, nalungkot si lalaki, nalungkot si babae, but it doesn't mean na hindi namin mahal o hindi namin minahal ang mga babaeng nakasama namin. Ang mga babaeng naging parte ng buhay namin. Kaya sa mga kababaihan na nagsasabing ang mga lalaki pag napag-usapan ng pag-asawa, pag-asawa na naman ang pag-usapan nyo, samantalang kami po yung naaabuso. Kaya po yung nasasaktan, kaya po yung kanilang sinasamantala. Kaya minsan, napapatingin ako sa aking wallet pag uwi ko sa bahay kapag nandun pa yung ATM ko. Kaya mga brothers, yung mga ATM ninyo, itago ninyo ha. Huwag nyo ilalabas yan kapag hindi kailangan. Balikan natin ang ating pag-uusap patungkol sa kalungkutan. At least, makikita nyo ha, ang kalungkutan maging sa loob ng pamilya at sa labas ng pamilya. Pero itong kalungkutan na ito ay napapalitan ng kaligayahan yan kapag alam mo ang gagawin mo. Ano yung gagawin mo? Unang-una, magbalik loob sa iyong tagapaglikha. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga kilalang sinabi ng Propeta Muhammad sa kanyang kaibigan. Ang sinabi ng Allah Ta'ala sa surat Taubah, sinabi ng Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
la tahsan inna Allah ma'ana. Kaya kapag ikaw ay nakakaramdam ng lungkot, la tahsan inna Allah ma'ana. Huwag kang malungkot, katotohanan ng Allah Ta'ala ay kasama natin. Kasama natin ang Allah Ta'ala. Hindi kasama mo yung kachat mo, kasama mo yung kaibigan mo, tropa mo. Ang Allah ay unang-unang kasama natin. Ito ang sinabi ng Propeta Muhammad SAW kay Abu Bakar radhiyallahu an habang sila ay nasa sa panahon ng hijrah, habang sila ay nasa hijrah. Ang pinakamabisang lunas sa takot at kalungkutan ay ang pananalig sa Allah Ta'ala ay laging kasama ng kanyang mga matutuwid na alipin sa pamamagitan ng kanyang tulong, pangalaga at paggabay. Sila ay naglakad from Makkah patungong Madina. Kung babalikan natin bahagya ang kwento nila ni Abu Bakar Siddiq at ni Propeta Muhammad SAW sa pangalaga ng Allah Ta'ala sa kanilang dalawa. Ang description ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ay sobrang payat. Makikita mo na yung cheekbone sa kanyang mukha sa sobrang payat niya. Sobrang liit ng katawan niya. Pero sobrang pagmamahal niya kay Propeta Muhammad SAW at ayaw niya itong mapahamak, ang ginawa niya, paakyat ng bundok, binuhat niya. Binuhat niya sino? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang likod. Nandiyan ang tulong ng Allah Ta'ala. Pagdating nila doon sa kuweba, yung dinaanan nila ay nandyan yung mga alangkabut, yung mga gagamba na naglagay kaagad ng kanilang mga sapot, bahay, gumawa kaagad ng kanilang mga pamahay, at ganoon din yung mga ibon ay naglagay kaagad ng mga pamahay para hindi malaman ng mga naghahanap sa nila na doon sila pumasok. Hindi ba ito pangalaga ng Allah? La tahsan inna Allah ma'ana. Kaya huwag kayong malungkot dahil kasama natin ang Allah Ta'ala. Sinabi ng Allah Ta'ala, "Faman tabi'a hudaya fala khawfu alaihim wala hum yahsanun." Sino man sumunod sa akin, patnubay ay walang dapat katakutan at hindi sila malulungkot. Wala hum yahzanun. At hindi sila malulungkot. Ipinaliwanag ni Imam Ibn Kathir na ang kahulugan ay wala silang pangamba sa kanilang hinaharap, hindi sila malulumbay sa kanilang iniwan na nakaraan sapagkat ang Allah Ta'ala ay kanilang tagapangalaga. Paliwanag ng propeta, sabi niya, ang pangunahing paliwanag ng propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa hidayah o patnubay ay ang pagsunod sa ipinadala ng Allah Ta'ala, ang maluwahating Quran at ganoon din sa Sunnah at hindi lamang ang pagkakaroon ng kaalaman. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Lahat ng aking umma ay makakapasok sa Jannah maliban lamang sa mga tumanggi. Tinanong siya, sino ang mga tumanggi? Allah. Sinabi niya sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang sumunod sa akin ay makakapasok sa Jannah, sa paraiso, at ang sino mang sumuway sa akin ay tumanggi sa hidayah. Kaya ang pagsunod sa patnubay ng Allah Ta'ala ay ipinapakita sa pamagitan ng pagsunod sa mensahero ng Allah. Kapag tayo ay sumunod sa Propeta Muhammad SAW, yan ay isang uri ng pagsunod sa utos ng iyong tagapaglikha. Karagdagan pa na sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah sa tafsir, sabi niya, ang pangakong walang dapat katakutan at hindi sila malulungkot ay para sa mga taong tunay na sumusunod sa patnubay na ipinadala ng Allah Ta'ala. Ang ibig sabihin, walang takot, la khawfu alaihim, ay hindi sila nangangamba sa hinaharap na naghihintay sila sa kabilang buhay. Ang hindi sila malungkot, wala hum yahzanun, ay hindi sila magdadalamhati sa mga bagay na naiwan nila sa mundong ito
kapag naharap nila o nakaharap na nila ang kanilang tagapaglikha, ang Allah Ta'ala. Sabi naman ni At-Tabari, rahimahullah, ayon sa kanya, aking patnubay, yung hidayah, ay tumutukoy sa patnubay mula sa Allah Ta'ala na ipinadala niya sa kanyang mga alipin ang mga katibayan, kautusan at mga sugo. Nandyan ang mga guidance, nandyan ang mga patnubay ng Allah Ta'ala. Paano mo malalaman na may patnubay ang Allah Ta'ala? Walhamdulillah, dumating sa iyo ang mensahe ng Islam. Patnubay ng Allah, sino? Ipinarating sa iyo yung taong naggabay sa iyo. Ginamit ng Allah yun. Sino? Halimbawa, si Sheikh Ahmad, may mga brothers, may mga sisters tayong yumakap sa Islam dahil sa pangunguna niya. Unang-una, siyempre, tulong ng Allah at ginamit siya ng Allah Ta'ala na ikaw ay magabayan. Sila ay mga instrumento para dumating sa iyo ang mensahe ng Islam. Dumating sa iyo ang pananampalatayang ito. Dumating sa iyo ang mensahe na kung saan walang pinakamainam na mensahe maririnig mo sa buong buhay mo maliban lamang na mensahe ng kaligtasan. Lahat tayo bilang isang nilalang ng Allah Ta'ala. Walang sino man sa atin ang mas gugustuhin niya na makapasok siya ng impyerno. Ayaw natin. Nung dumating sa iyo ang mensahe ng Islam, nakilala mo yung tagapaglikha, ano ang din na pinili ng Allah, sino si Propeta Muhammad, sino ang kanyang mga propeta, tinanggap mo. Ikaw ay ginabayan ng Allah Ta'ala. Kaya minsan yung mga lungkot na nararamdaman natin, nagiging gamot yung pagpasok natin sa Islam. Ilan sa mga naranasan natin, may mga umiiyak na, nagsusumbong na, nagsasabi na, Abu Ayman, gustong-gusto ko nang yakapin ng Islam pero may problema ako. Sabi ko, ano yung problema nyo? Inshallah, matulungan namin kayo. Unang-una, ayaw ng asawa ko na ako'y magmumuslim. Kaya nalulungkot man ako. Sabi ko, sister, ito yung ipapayo namin sa inyo. Hanggang sa may paliwanag ko sa kanya at tuluyan niyang yakapin yung Islam. Niyakap niya. Walhamdulillah, ito'y isang biyaya ng Allah na itong tao na ito, itong nilikha ng Allah na ito ay ginabayan niya sa Islam. Naging Muslim, pinag-aralan ng din, walhamdulillah, isa na po siya ngayon doon sa lugar nila, kasama yung mister niya at yung kanilang chikiting na nagtuturo ang nagadawa doon sa lugar nila. Nagsasabi siya na siya ay hindi pinapahintulutan ng kanyang asawa, hindi pinapahintulutan ng kanyang pamilya, pero niyakap pa rin nila ang Islam. At sila pa ay naging daan para ipalaganap ang pananampalatayang ito. Walhamdulillah, ito'y biyaya ng Allah. So hindi dapat tayo malungkot na ikaw ay hiwalayan ng iyong asawa, mister mo, misis mo, itakwil ka ng iyong mga magulang, iwan ka ng iyong mga anak. Alhamdulillah, magpasalamat ka sa Allah. Huwag kang malungkot. Ito'y mga pagsubok sa iyo ng Allah. Kung ikaw ay magiging matibay, nandyan ang tulong ng Allah Ta'ala. Kaya magpakatatag po tayo bilang isang Muslim. Maging masaya tayo sa anumang mayroon tayo at huwag na tayong masyadong mag-isip ng mga problema dahil nandyan ang tulong ng Allah Ta'ala. Kung sasabihin mo, halimbawa, hindi ko maiwasan dahil araw-araw na lang ako ay may problema. Parte ng trials yan. Parte ng pagsubok ng Allah yan. Parte ng buhay mo yan. Pero, ano yung aya? Ano yung sinabi ng Propeta Muhammad? Kay Abu Bakar, la tahsan innallaha ma'ana. Ano ba ang ibig sabihin nito sa buhay ng isang mananampalataya? Hindi ipinangako ng talata na ang taong sumusunod sa Allah Ta'ala ay hindi makakaranas ng problema, sakit o kalungkutan. Kaya kapag ikaw ay may pinagdaraanan at ang talatang ito ay parang paalala. Ngayon, tayo ay napatnubayan ng Allah. Tayo ay ginabayan ng Allah Ta'ala. Tayo na ay nasa loob ng pananampalataya. Yung dating ugali mong malungkutin, naging masaya ka na. Dahil nalaman mo na ang pagngiti pala ay isang sunnah. Ang pagpapakita ng maliwalas na mukha ay isang sunnah. At bagkus ikaw pa ay nagbibigay ng sagot. Ikaw
ay nagbibigay ng sadaka. Magkapatid ko sa pananampalataya, ang kalungkutan ay maaaring dumating bilang bahagi ng buhay, ngunit hindi ito ang kalagayan dapat panatilihin ng isang mananampalatayang Muslim. Ang sunnah ay nagtuturo na humingi ng kanlungan sa Allah laban sa kalungkutan. Si Anas ibn Malik radhiyallahu an ay nagsalaysay na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay madalas magsabi, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Hanggang sa dulo ng kanyang dua. Ito'y dua ng propeta. O Allah, nagpapakup-kup ako sa iyo laban sa pagkabalisa at kalungkutan, laban sa kahinaan at katamaran, laban sa pagiging maramot at duwag, at laban sa bigat ng utang at pananaig ng mga tao. Kung ang kalungkutan ay isang layunin dapat hanapin, hindi na sana humingi ng kanlungan. Laban dito ang propeta Muhammad SAW. Pero tingnan nyo, ang propeta Muhammad SAW ay mismo ang nanalangin, kaya ito ginagamit din natin. Itong dua na ito, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Ito'y dua na ginagamit natin. O Allah, nagpapakup-kup ako sa iyo laban sa pagkabalisa at kalungkutan. Kaya dito, nagturo sa atin ang propeta Muhammad SAW, at dito na ilarawan natin, masabi natin na kahit na ang propeta ay nalulungkot, pero sa halip, ipinakita niya na ang mga Muslim ay nagsisikap na mapawi ito sa pamagitan ng dua, zikr, sala, pagtitiwala sa Allah Ta'ala at mabuting gawa. Sinabi ng Allah Ta'ala sa kanyang pakahulugan, ang lihim na usapan mula kay Shaitan upang magdulot ng kalungkutan sa mga mananampalataya. Ipinapakita nito ang layunin ni Shaitan na sirain ang ating kapanatagan ng ating pananampalataya sa Allah Ta'ala. So minsan, maramdaman mo na lungkot ka, parang pasan mo ang daigdig. Once na i-topic natin ang isang usapin ito na huwag mong pasanin ang daigdig, huwag mong pasanin ang mundo sa pagitan ng iyong balikat. Minsan ang mararamdaman mo pag nagkaroon ng butas, nagkaroon ng parte, ang puso mo na ikaw ay makakaramdam ng lungkot, papasukin ka agad. Papasok sa kaagad. Ang lungkot ng buhay, ano? Parang wala kang kasama, ano? Parang wala na lang mga kapatid mo na makikinig sa iyo, ano? Kasi binubulungan ka na niya. Tama. Ang aya na ito ay napakalalim dahil ipinapakita nito kung paano sinusubok ni Shaitan na pasukin ang puso ng isang mananampalataya sa pamagitan ng pag-alala, hinala at kalungkutan. Sabihin sa iyo ni Shaitan, tignan mo, iiwan ka na ng asawa mo, ng mga anak mo, ng tatay mo, nanay mo, mawawala ang bahay mo, sasakyan mo, mawawala sila lahat. Kung anong gagawin mo ngayon, magmumuslim ka pa rin. Kaya nung nag-Muslim ka, majority sa mga nagbabalik Islam sabi nila, napakagaan po. Yes, mararamdaman mo yan. Bakit? Yung maliit na Shaitan na tagapagbantay mo, mawawala yan pansamantala. Ang gagawin ngayon ni leader nila, yung bangag na amo nila, bangag, ano? Yung leader nila, yung pinaka-head nila, magpapadala yan ng mas mataas. Dahil ikaw ay nasa loob na ng Islam, sasabihin niya, itong tao na ito, si fulana, nag-Muslim na, ikaw ay magtungo sa kanya. Iligaw mo siya. Kasi yung Shaitan, nung ikaw ay yumakap sa Islam, yung maliit na yan, papalitan niya ng mas matindi. Bibigyan ka ng mas matinding pagsubok, mas matinding mga isipin, mas maraming mga bagay na alalahanin, ibibigay niya sa iyo. Ito'y sa kapahintulutan ng Allah Ta'ala. Dahil lang gusto niya, marami siyang makasama doon, kaya ikaw ay pilit niyang ililigaw. Walhamdulillah, ikaw ay yumakap sa Islam, ikaw ay naging isang mananampalataya,
And then mapapansin mo, dahan-dahan ka nang lumalayo dahil lamang sa isang pagsubok, dahil lamang sa waswas, sa bulong ni Shaitan sa iyo. O nawala na yung pamilya mo, nawala na si ganun, nawala na si ganyan, magmumuslim ka pa rin, tuloy pa rin yan. Hindi, tanggalin mo na yung abaya mo, tanggalin mo na yung hijab mo. Sabi niya, o sige, tanggalin ko na nga para kayo mapag-asawa na. O so gagawin naman niya, o tanggal sa abaya, tanggal sa hijab, tanggal na, hubad na siya lahat. Dating nikabi, dating mutahadjiba, ngayon hubade na. Allah humustahan. Ipinaliwanag ng ilan sa mga mufassir, ang najwa ay ang lihim na pag-uusap o pagkukwentuhan ng ilang tao sa paraang maaring magdulot ng pangamba at kalungkutan sa isang mananampalataya. Ito yung mga tinatawag natin na hinala. Halimbawa, kung may dalawang tao na nagbubulungan habang may isang kasama sila, maaaring pumasok sa isip niya, papasok doon ngayon si Shaitan. Bubulungan ka ngayon, sabi niya, baka ako na yung pinag-uusapan nila. May kasama ba silang, may masama ba silang balak sa akin? Or baka naman may gusto silang sabihin sa akin. At marami pang iba. Kasi sabi niya, itong dalawang taon to, pinag-uusapan ka na nila. Ikaw yung topic nila, mag-ingat ka. O ikaw naman, dahil tamang hinala ka, naniwala ka naman kaagad doon sa waswas niya sa iyo, ibinilong niya sa iyo. O isusumpa mo sa araw na ito, hindi ko na kayo kakausapin. Bakit pinag-uusapan niyo ako? Yun pala, pinag-uusapan nila ay kung paano kanila mapapasaya. So, huwag naman ganun. Diba? Kapag may alanganing pagkakataon sa pamaraan na ikaw ay nag-iisip ng hindi maganda sa iyong kapatid, think of a lot. Mag-isip ka ng maraming rason. Baka hindi naman yun. Baka maaaring may gusto lang silang gawin o baka may plano sila. At least mawala yung bulong ni Shaitan sa iyo. Dito maaaring gamitin ni Shaitan ang isang simpleng pangyayari upang magtanim ng waswas at kalungkutan sa iyong puso. Subhanallah, yung dalawang kaibigan kong pinagkatiwalaan ko, pinag-uusapan pala nila ako. Ngunit may napakahalagang kasunod na sinabi ng Allah Ta'ala. وَمَا هُوَ بِدَرِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Sinabi ng Allah Ta'ala sa pagpapatuloy ng ayah. Hindi niya sila mapipinsala sa anumang malibang kapahintulutan o pinahintulutan ng Allah Ta'ala. Kaya kahit anong gawin ni Shaitan, kapag hindi ito pinahintulutan ng Allah Ta'ala, hindi kanya magagawang malungkot. Bakit? Nandyan ang approval ng Allah Ta'ala. Kapag ito'y niloob ng Allah Ta'ala, nahayaan kanya malungkot, titignan ko kung matibay ba ito, kung siya ba ay magtatagal o hindi. Kaya ito ang dapat mong isipin kapatid sa pananampalataya. May mga bulong at ikaw ay nag-iisip ng paghinala sa ibang mga kapatid mo, mag-isip ka muna ng marami. Bago ka maghinala, bago ka magsabi ng isang salita, o bago ka magbigay ng iyong judgment. Pinag-usapan niyo pala ako, walang niya kayong dalawa, hanggang sa kung ano yung lalabas sa bibig mo. Tulungan mo na muna ang sarili mo na baguhin yung masamang iniisip mo sa iyong kapatid. Ya Allah, ano kaya yun ang pag-usapan nila? Ya Allah, ito ba'y makakabuti sa aming 3, sa aming 5, sa aming 10? Ito ba'y tama? Isa sa mga mga kapatid, subhanallah, i-remind ko lang, isa sa mga ugali natin dapat bilang isang Muslim, Bisaya, Bisaya, mayroong Tagalog, Ilocano, Ilocano, Maranao, Maranao, Tausug, Tausug. Ano yung lingwaheng naunawaan ng pangatlo ninyo, yun ang gamitin ninyo. Bilang pagrespeto sa Kanya, bilang paggalang sa Kanya. Hindi porket parehas kayo ng lingwahe, yun na yung gagamitin ninyo. Kaya tayo pinapasok ng Shaitan Dahil ginagamit ninyo yung lingwahe ninyo na hindi ko naunawaan. Alam nyo kapag may nag-uusap na gano'n sa harapan ko, Brad, ginaganon ko kaagad.
magsalita kayo na naunawaan ko kasi hindi maganda yan. Innamal mu'minun al-ikhwa, magkakapatid tayo sa pananampalataya tapos mag-uusap kayo ng salitang kayo lang nagkakaunawa. Ano ako rito? Guess? Ano ako rito? Ano lang, salin pusa? Diba, ano yung mararamdaman ko ngayon? Ano yung mararamdaman ng pangatlong tao na dalawa lang kayong nagkakaunawaan? Kaya ingatan natin ang ating mga sarili, mga kapatid sa pananampalataya, na hindi tayo paghinalaan ng iba. Pag nag-usap kayo, gamitin nyo naman yung lingwaheng na uunawaan ng bawat isa sa inyo, inshallah. Na ang lahat ng nasa ilalim ng pahintulot ng kapangyarihan ng Allah Ta'ala, kaya nagtapos ang aya, wa 'alallahi fayatawakkali mu'minun. At sa Allah lamang dapat magtiwala ang mga mananampalataya. Ano ba yung aral? Hindi lahat ng pumapasok sa isipan natin ay katotohanan. Pumasok sa isip mo, pinag-uusapan nila ako kasi yung ginagamit nilang salita ay ganito. Wait lang. Mag-antay ka lang. Mag-isip ka na muna. Baka meron lang silang mahalagang pinag-usapan. Hindi ba, sana kung katropa mo, ka-vibes mo, kakilala mo, kabiruan mo, kaututang dila mo, may mga ganun eh. Na ano sila, nadadala sila ng kanilang, kumbaga, matagal silang hindi nagsama. Understood yun, walang problema. Pero, siyempre, huwag mo namang iset aside na mayroong taong hindi nakakaunawa. Para maiwasan natin yung ganun, walhamdulillah, balikan natin ang aya ng Allah Ta'ala. At sa Allah lamang dapat magtiwala ang mga mananampalataya. Minsan, ang isang maliit na pangyayari ay pinapalaki ng waswas. Tama o mali? Pinapalaki ng waswas hanggang maging matinding pag-alala. Kaya kapag nakaramdam ang puso ng takot o kalungkutan ng walang malinaw na dahilan, dapat tayong bumalik sa Allah Ta'ala at huwag agad maniwala sa bawat hinala. Kaya huwag mong gagawin yan. Huwag mong pag-isipan sila ng hindi maganda kasi nanghuhusga ka na. Sinasabi mo na sila ay ganito, sila ay ganon. Para at least masigurado mo, sabihin mo sa nila, sana naman mga kapatid, kung nag-uusap kayo, ay baka pwede akong sumali. Baka pwede ipalam sa akin. And inshallah, sasabihin nila sa iyo. Kaya imbis na magkaroon ka ng kalungkutan, magkakaroon, mapapalitan ito ng kaligayahan at kasiyahan. Bakit? Alam mo na mga kapatid mo ay mayroong pinaplanong maganda para sa iyo. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, bilang panghuling paalala sa atin, nakagaya na lamang sinabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ano ang magagawa sa akin ng aking mga kaaway? Ang aking paraiso at hardin ay nasa aking dibdib. Saan man ako magpunta ay kasama ko ito at hindi ito mahihiwalay sa akin. Maganda, no? Ulitin natin. Sabi niya, ano ang magagawa sa akin ng aking mga kaaway? Ang aking paraiso at hardin ay nasa aking dibdib. Saan man ako magpunta ay kasama ko ito at hindi ito mahihiwalay sa akin. So dito ipinapakita nito na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pananampalataya at pag-alala sa Allah Ta'ala, hindi sa kalagayan ng mundo. Itong simpleng na pag-usapan natin sa araw ito mga kapatid ay malaking aral para sa karamihan, lalong-lalo na sa akin bilang isang tagapagsalita. Dahil minsan hindi natin maiwasan, may mga kapatid tayo na nag-uusap, lagi tayo naghihinala sa kanila. Lagi tayo nag-iisip ng hindi maganda sa kanila. Kapag sila nag-usap ng kanilang lingwahe, talagang sabi ko, huwag niyo ipagpatuloy yan. Meron kayong kasama rito hindi nakakaunawa. Mag-usap ng Tagalog. Mag-usap kayo ng lingwahe na unawaan ko. Kung Pangasinan kayo, walang problema. At least naunawaan ko siya. Kung mag-Ilocano kayo, wala namang problema. Pero huwag naman yung salita na hindi ko naunawaan. Kaya dahil dito mga kapatid sa pananampalataya, huwag mong hayaan na magkaroon ng puwang si Shaitan sa iyong puso o sa puso ng bawat isa sa inyo
at ikaw ay ililigaw niya at gagawin ka malungkot. Tandaan natin ang sinabi ng Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya kay Abu Bakr Siddiq, la tahsan, inna Allah ma'ana. Hada wallahu alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Balik po natin kay Sheikh Ahmad ang mikropono, inshallah.